Ninakaw ng sarili kong asawa ang buhay ng aking walang kamalay-malay na sanggol. Habang nakalugmok ako sa malamig at madugong semento, naghahalikan sila ng kanyang mayamang kabit sa loob ng mainit na kotse. "Basura ka lang, Elena! Palamunin!" Sigaw niya bago ako tinalikuran. Ngunit hindi ako namatay sa gabing iyon. Mula sa putik at luha, babangon ako at babawiin ang aking dignidad. Handa ba siyang harapin ang impyernong ginawa niya? Kailangan mo nang pirmahan ang annulment papers na yan, Ricardo. Hindi natin pwedeng palampasin ang pagkakataong ito dahil kay Stella lang nakasalalay ang kaligtasan ng kumpanya natin. Huwag mong hayaang masayang ang lahat dahil lang sa isang babaeng wala namang naimbag sa pamilyang ito kundi ang kanyang kahirapan. Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang malalamig na patalim na bumaon sa pandinig ni Elena. Nakatayo siya sa labas ng pintuan ng sala, bitbit ang mga bagong plansang polo ni Ricardo na maingat niyang inayos kahit pa kumikirot ang kanyang likod dahil sa bigat ng kanyang sinapupunan. 7 buwan na siyang buntis sa kanilang kambal. At sa bawat sipa ng mga bata sa loob ng kanyang tiyan, nadarama niya ang pag-asang balang araw ay magiging buo at masaya ang kanilang pamilya. Ngunit ang mga susunod na salitang narinig niya mula sa kanyang asawa ang tuluyang nagpaguho sa kanyang mundo. "I know, Mom. Hindi ko naman talaga balak manatili sa piling ng isang babaeng walang ibang alam gawin kundi ang maglinis ng bahay at magmukhang losyang. Elena is just a burden now. Nakakasawa na ang palagi niyang paghingi ng pera para sa kanyang may sakit na ina. Stella is different. She has class, she has power, at higit sa lahat, kaya niyang ibigay ang buhay na nararapat para sa akin." Unti-unting dumulas ang mga bagong plansang damit mula sa nangangatog na mga kamay ni Elena. Ang mga ito ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, tila mga pangarap na biglang nawalan ng pakpak at bumagsak sa dumi. Hindi niya namalayan na bumukas ang pinto at tumambad sa kanya ang 2 taong pinag-alayan niya ng buong buhay. Ang kanyang asawang si Ricardo, na ang mga mata ay dati niyang tinitingnan bilang kanlungan, ay nakatitig ngayon sa kanya ng may halong pandidiri at inip. Sa tabi nito ay ang kanyang biyenan na si Doña Carmen, na may nakakalokong ngiti sa mga labi habang nakataas ang kilay. "Elena, kanina ka pa ba dyan? Well, mas mabuti na ring narinig mo ang lahat para hindi na tayo magsayang ng laway. Let's get this over with," wika ni Ricardo habang inaayos ang kanyang mamahaling relo, na tila ba ang pagtatapon sa kanyang asawa ay isa lamang ordinaryong transaksyon sa negosyo. Hindi pa man nakakasagot si Elena, isang matinding amoy ng mamahaling pabango ang bumalot sa silid. Pumasok si Stella, ang babaeng matagal nang balita ni Elenang kinakasama ng kanyang asawa sa labas. Suot nito ang isang pulang damit na tila sumisigaw ng karangyaan, at ang bawat hakbang nito sa sahig ay naglalabas ng tunog ng awtoridad at pananakop. Huminto ito sa harap ni Elena, tiningnan siya mula ulo hanggang paa, at pagkatapos ay nagtakip ng ilong. "Oh my God, Ricardo. Is this your wife? Mukha siyang katulong na hindi naliligo ng 1 linggo. And look at that belly. Napaka-unsightly naman tignan. Are you sure twins ang laman niyan at hindi basura?" Ang mapang-uyam na tawa ni Stella ay umaling-aungaw sa buong silid, tila mga kuko ng hayop na kumakalmot sa sugatang puso ni Elena. Hindi na nakapagpigil si Elena. Humakbang siya palapit, ang kanyang mga kamay
ay nakakuyom sa kanyang gilid, habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit at sakit. Ricardo, asawa mo ako. 7 taon akong nagsilbi sa pamilyang ito. Tiniis ko ang lahat ng pang-aalipusta ng nanay mo dahil sa utang na loob. At ngayon, tatapon mo lang kami ng mga anak mo para sa babaeng ito? Isang malakas na sampal ang nagpalingling sa mukha ni Elena bago pa siya matapos magsalita. Hindi mula kay Ricardo, kundi mula kay Doña Carmen. Ang hapdi sa kanyang pisngi ay wala pa sa kalahati ng hapdi sa kanyang kalooban. Huwag mong gagamitin ang salitang utang na loob sa akin, Elena. Binayaran namin ang lahat ng gastusin sa ospital ng nanay mo hanggang sa mamatay siya. Ikaw ang may utang sa amin at ang pag-alis mo sa bahay na ito ang kabayaran. Ricardo, please! Pagmamakaawa ni Elena habang hinahawakan ang braso ng asawa. Kahit huwag na para sa akin, para na lang sa mga bata. Malapit na akong manganak. Saan kami pupunta? Wala na akong pamilya, wala na akong matutuluyan. Ngunit sa halip na awa, isang marahas na pagbawi ng braso ang ginawa ni Ricardo. I don't care, Elena. Stella and I are getting married and I don't want a messy past lingering around. Pack your things and leave. Ngayon din. Kinuha ni Doña Carmen ang isang lumang dokumento mula sa mesa. Ang kanilang marriage contract. Sa harap ng nanlilisik na mga mata ni Elena, dahan-dahang hinawakan ng matanda ang papel at pinalitaw ang tunog ng pagkapunit nito. Ang bawat hibla ng papel na naghihiwalay ay tila bawat ugat sa puso ni Elena na pinuputol ng walang pakundangan. Ang mga piraso ng kanilang sumpaan ay nalaglag sa paanan ni Elena, kasabay ng unang patak ng luha na hindi na niya nagawang pigilan. Layas! Sigaw ni Doña Carmen habang tinatawag ang mga guwardiya sa labas. Naramdaman ni Elena ang isang matinding kaba sa kanyang dibdib na sinabayanan ng biglang paninigas ng kanyang tiyan. Ang langit sa labas ay nagsimulang magdilim. At ang hangin ay naging mabilis at malakas. Tila nakikiramay sa nagbabadyang unos sa kanyang buhay. Habang hinihila siya ng mga guwardiya palabas ng malaking gate ng mansyon, ang huling nakita ni Elena ay ang kanyang asawa na inakbayan si Stella at tinalikuran siya habang ang pintuan ng bahay na itinuring niyang tahanan ay dahan-dahang sumasara sa kanyang harapan. Ang langit ay tila nagluluksa rin kasama ng nagdurugong puso ni Elena. Ang bawat butil ng ulan na bumabagsak mula sa madilim na alapaap ay tila mga maliliit na bato na tumatama sa kanyang balat, malamig at masakit, ngunit wala itong binatbat sa lamig ng pakikitungo ng kanyang asawa. Nakatayo siya sa labas ng malaking bakal na gate, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa malamig na rehas habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa ginaw at sa matinding takot para sa kanyang mga anak. Ang marangyang mansyon na naging kulungan niya sa loob ng 7 taon ay tila isang higanteng anino na ngayon ay nagtataboy sa kanya patungo sa kawalan. Mula sa malayo, nakita niya ang pagliwanag ng mga headlight ng kotse ni Ricardo. Ang pag-ugong ng makina ng sasakyan ay unti-unting lumapit, nagbibigay ng panandaliang pag-asa sa dibdib ni Elena na baka sa huling sandali ay magbago ang isip ng kanyang asawa. Ngunit nang huminto ang kotse sa harap ng gate, ang salamin nito ay dahan-dahang bumaba at tumambad sa kanya ang mukha ni Ricardo. Walang bakas ng pag-aalala
Tanging yamot at inip ang makikita sa kanyang mga mata. Sa tabi nito ay si Stella na nakasandal sa balikat ni Ricardo habang may mapang-uyam na ngiti sa mga labi. Ricardo, please, kahit itabi mo lang muna ako sa garahe, kahit sa bodega lang, wag naman dito sa labas, baka mapano ang mga bata. Ricardo, maawa ka. Ang tinig ni Elena ay halos lamunin ng hangin, paos at puno ng pagsusumamo habang ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang pinto ng kotse. Elena, stop this drama. Sabi ko na sa'yo, tapos na tayo. Ang kulit mo rin, no? You're making a scene and it's embarrassing. Sagot ni Ricardo na may halong pandidiri. Lumingon siya kay Stella na biglang nagkunwaring natatakot at napakapit sa kanyang braso. Honey, I'm scared. Baka saktan niya tayo. Look at her eyes. She looks crazy. Let's just go, please. Bulong ni Stella. Sapat na para marinig ni Elena at lalong magpasiklab sa sakit na nararamdaman nito. Sa gitna ng desperasyon, pilit na humakbang si Elena patungo sa gilid ng hagdanan, malapit sa gate, umaasang mahahawakan niya ang asawa para magmakaawa sa huling pagkakataon. Ngunit sa bawat hakbang niya, ang kanyang mga paa ay tila nawala ng kapit sa madulas na semento na binalot na ng lumot at tubig ulan. Isang maling galaw, isang pagkakataon ng kawalan ng balanse, at ang kanyang katawan ay dahan-dahang tumumba ng patalikod. Ang marahas na pagtama ng kanyang likod at ulo sa matitigas na baitang ng hagdanan ay nagdulot ng isang matinding kirot na tila bumasag sa bawat buto sa kanyang katawan. Nanigas ang mundo ni Elena. Ang lahat ay tila naging slow motion. Naramdaman niya ang isang mainit na likido na unti-unting dumadaloy mula sa kanyang hita, humahalo sa malamig na tubig ulan na nasa sahig. Ang kulay ng semento ay unti-unting nabahiran ng madilim na pula. Napahawak si Elena sa kanyang malaking tiyan. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Ricardo, ang mga bata. Ricardo! Nakita ni Ricardo ang dugo. Sandali siyang natigilan, ang kanyang mga kamay sa manibela ay nangatog, at ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Ngunit bago pa siya makakilos para bumaba, mabilis siyang pinigilan ni Stella. Ricardo, huwag! Pakitang tao lang iyan. She's just trying to guilt trip you. Kung bababa ka, hinding-hindi na tayo makakaalis sa babaeng iyan. Do you want to lose everything? Do you want to lose me? Ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Ricardo ay mabilis na napalitan ng katigasan ng loob. Pinili niyang umiwas ng tingin sa kanyang sugatang asawa. Sa isang mabilis na pag-apak sa silinyador, ang sasakyan ay humarurot palayo. Nag-iiwan ng usok at talsik ng maruming tubig sa mukha ni Elena. Kasabay nito, ang malaking bakal na gate ay dahan-dahang tumuloy sa pagtiklop hanggang sa marinig ang malakas na paglapat nito. Hudyat ng tuluyang pagkakandado ng mundo ni Elena sa labas. Naiwang mag-isa si Elena sa gitna ng dilim at dusa. Ang bawat patak ng ulan ay tila sumasabay sa pintig ng kanyang puso na unti-unti nang humihina. Sa kabila ng matinding sakit, pilit niyang inilapit ang kanyang mga kamay sa kanyang tiyan. Pilit na nararamdaman ang sipa ng kanyang mga anak. Baby, hold on. Huwag iiwan si Mommy. Please! Ang kanyang tinig ay naging isang mahinang bulong, isang kanta ng pag-ibig sa gitna ng kamatayan.
Sinubukan niyang awitin ang isang lumang himig na itinuro sa kanya ng kanyang ina, isang kundiman ng pag-asa, ngunit ang bawat nota ay tila napuputol ng kanyang mga nanginginig na labi. Ang paningin ni Elena ay nagsimulang lumabo. Ang mga ilaw sa kalsada ay tila mga maliliit na bituin na unti-unting namamatay sa gitna ng kadiliman. Sa kanyang huling sulyap, tila may nakita siyang isang anino ng isang tao na lumalapit, may dalang payong, ngunit hindi na niya nagawang kilalanin ito. Ang lahat ay naging itim. Ang huling tunog na kanyang narinig ay ang mahinang paghampas ng ulan sa kanyang paligid, tila isang malungkot na paalam sa buhay na dati niyang kilala. Ang nakasisilaw na puting ilaw mula sa kisame, ang unang bumati sa namumulat na mga mata ni Elena. Ang amoy ng antiseptic na humahalo sa amoy ng kalawang at luma ay agad na nagpaalala sa kanya na wala na siya sa kalsada. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang katawan, ngunit ang bawat kalamnan niya ay tila nakabaon sa mabigat na putik, at ang isang matinding hapdi sa kanyang puson ay muling nagpaalala sa kanya ng malagim na gabi. Sa ilalim ng ulan, napahawak siya sa kanyang tiyan, ngunit sa halip na ang dati bilog at matigas na sinapupunan, isang malambot at balot ng benda na bahagi ang kanyang nadama. Pumasok ang isang doktor na may hawak na chart. Ang mga mata nito ay puno ng pagod at isang uri ng lungkot na pilit nitong itinatago. Huminto ang lahat ng ingay sa paligid ni Elena. Maging ang mahinang tunog ng mga gulong ng stretcher sa labas ng kwarto ay tila naglaho sa kanyang pandinig. Tanging ang mabilis at mabigat na paghinga niya ang namayani habang hinihintay ang mga salitang babago sa kanyang pagkatao habang buhay. Mrs. Elena, nagawa namin ang lahat ng makakaya para iligtas ang mga bata. Panimula ng doktor sa isang mahinang tinig. Ngunit dahil sa tindi ng pagkabagok at ang tagal ng inilagi mo sa ilalim ng ulan bago ka dinala rito, ang isa sa iyong mga anak ay hindi na nakayanan. Ang iyong anak na babae, pumanaw na siya bago pa man namin mailabas. I'm so sorry. Walang boses na lumabas sa mga labi ni Elena. Ang kanyang bibig ay bumuka sa isang tahimik na pagsigaw, isang hiyaw ng kaluluwang nawalan ng kalahati ng kanyang buhay. Hindi niya nagawang umiyak ng malakas. Sa halip, ang mga luha ay mabilis na dumaloy mula sa kanyang mga mata, bumabasa sa kanyang maputlang pisngi at unan. Ang bawat patak ay tila isang bahagi ng kanyang puso na unti-unting namamatay. Pakiramdam niya ay may isang malaking butas sa kanyang dibdib na hinding-hindi na mapupunan ng kahit anong bagay sa mundong ito. Ang kanyang Angelica, ang anghel na pangarap niyang damitan ng mga rosas at awitan ng mga himig, ay lumipad na pabalik sa langit ng hindi man lamang niya nayakap. Pero ang anak mong lalaki, Mrs. Elena, ay isang fighter. Pagpapatuloy ng doktor, sinusubukang magbigay ng kahit kaunting liwanag. Kasalukuyan siyang nasa NICU. Premature siya kaya kailangan ng matinding atensyon, pero stable ang kanyang kondisyon. Nang hapon ding iyon, sa kabila ng panghihina, pinilit ni Elena na tumayo. Bawat hakbang patungo sa nursery ay tila isang pag-akyat sa mataas na bundok. Nang makarating siya sa harap ng malaking salamin, nakita niya ang isang maliit na sanggol
sa loob ng isang glass incubator. Ang kanyang Leo, napakaliit nito, puno ng mga tubong nakakabit sa kanyang manipis na katawan, at ang balat nito ay tila papel sa kaputlaan. Dahan-dahang idinikit ni Elena ang kanyang nanginginig na daliri sa malamig na salamin ng incubator. Leo, anak, bulong niya. Ang kanyang tinig ay basag sa matinding emosyon. Mabuhay ka, anak. Anak, wag mo nang iwan si Mami. Tayong dalawa na lang, Leo. Pangako, hinding-hindi na tayo aapihin ng kahit sino. Hinding-hindi na tayo babalik sa kanila. Sa bawat mahinang galaw ng maliit na kamay ni Leo sa loob ng incubator, nadarama ni Elena ang isang bagong uri ng lakas. Hindi na ito ang lakas ng isang asawang umaasa sa pag-ibig ng lalaki, kundi ang lakas ng isang inang handang makipagdigma sa mundo para sa kanyang anak. Ang apoy ng paghihiganti ay hindi ang nananalaytay sa kanyang mga ugat, kundi ang mas matibay na pundasyon ng pagpapanibago at kaligtasan. Dumating ang araw ng kanyang paglabas sa ospital. Habang nag-aayos siya ng kanyang kakaunting gamit, isang nurse ang lumapit sa kanya at iniabot ang isang maliit na supot. Sa loob nito ay may ilang piraso ng barya at gusot na papel na pera. Mrs. Elena, pinabibigay po ito ng mga nurse dito sa station. Pambili niyo po ng gatas o gamot ni baby. Alam naming mahirap ang sitwasyon niyo. Hindi alam ni Elena kung paano magpapasalamat. Ang kabutihan mula sa mga taong hindi naman niya kamag-anak ay mas matamis pa kaysa sa 7 taon niyang pagsisilbi sa pamilya ni Ricardo. Nang pumunta siya sa cashier para sa settlement ng kanyang bill, laking gulat niya nang sabihin ng tauhan doon na ang lahat ng bayarin ay settle na. Isang hindi kilalang tao raw ang nagbayad ng lahat noong gabing itinakbo siya sa ospital. Isang misteryosong kabutihan ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong makapagsimulang muli. Dahan-dahang lumabas si Elena ng ospital. Karga ang kanyang maliit na si Leo na balot ng puting kumot. Ang sikat ng araw sa labas ay tila masyadong maliwanag. Masakit sa kanyang mga mata na nasanay sa dilim ng silid at ng kanyang mga gunita. Tumayo siya sa gitna ng mataong kalsada, sa harap ng isang malaking kanto kung saan ang mga tao ay nagmamadali sa kani-kanilang mga buhay. Wala siyang pera para sa pamasahe, wala siyang bahay na matutuluyan, at wala na rin siyang pamilyang matatakbuhan. Ngunit habang tinitingnan niya ang mapayapang mukha ni Leo sa kanyang mga bisig, isang panibagong uri ng kaba ang humaplos sa kanyang dibdib. Isang kaba na puno ng katanungan. Saan sila hahantong sa gitna ng malupit na lungsod na ito? Ang amoy ng sunog na mantika at ang alimuom mula sa mainit na semento ay tila sumasakal kay Elena sa bawat oras na lumilipas. Sa loob ng isang maliit at madungis na karinderya sa gilid ng mataong kalsada, nakayuko siya sa harap ng isang malaking planggana na puno ng mga maduming plato at kubyertos. Ang kanyang mga kamay na dati ay makinis at inaalagaan ng mga mamahaling sabon sa mansyon ni Ricardo, ngayon ay namumula, nangangalirang, at puno ng mga sugat dahil sa matapang na kemikal ng panlinis. Sa kanyang likuran, nakatali sa isang lumang kumot,
ay ang mahimbing na natutulog na si Leo. Ang bawat paggalaw ni Elena ay maingat at tinitimbang. Pinagsisikapang huwag magising ang sanggol sa kabila ng ingay ng mga sasakyang dumadaan at ang sigawan ng mga taong nagmamadali. Hoy Elena, bilisan mo naman dyan. Marami pang parating na customer, baka gusto mong masasante ng maaga. Ang bulyaw ng may-ari ng karinderya ay tila isang hagupit sa kanyang pandinig. Ngunit tanging pagtango lamang ang nagawa ni Elena habang pinupunasan ang pawis na tumatulo sa kanyang noo gamit ang kanyang balikat. Isang lalaking naka-Amerikana na tila naligaw lamang sa maruming sulok na yon ng lungsod ang naupo sa isa sa mga bakanteng silya. Ang kanyang presensya ay tila isang malaking contrasts sa paligid na puno ng alikabok. Nang ilapag ni Elena ang in-order nitong pagkain, aksidenteng nasagi ng kanyang braso ang baso ng tubig dahil sa sobrang pagod at pangangatal ng kanyang mga kalamnan. Ang tubig ay tumapon sa suot na mamahaling barong ng lalaki at ang tunog ng pagbagsak ng baso sa sahig ay lumikha ng mga pirasong nagkalat sa paanan nila. Ano ba? Wala ka bang mata? Look at what you did to my clothes. Alam mo ba kung magkano ang halaga nito? Higit pa ito sa sahod mo sa loob ng 1 taon, babaeng hampas lupa. Ang sigaw ng lalaki ay kumuha ng atensyon ng lahat. Ang pagkapahiya ay tila isang mainit na likidong ibinuhos sa buong katawan ni Elena. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata, ngunit pilit niyang pinigil ang pag-agos ng luha dahil ayaw niyang magising si Leo sa kanyang paghikbi. Pasensya na po, sir. Hindi ko po sinasadya. Lilinisin ko po agad. Nanginginig ang boses na wika ni Elena habang mabilis na lumuhod sa sahig para pulutin ang mga basag na bubog. Huwag mo nang hawakan iyan. Baka masugatan ka pa. Isang baritono at mahinahong tinig ang namayani sa gitna ng tensyon. Isang lalaking may malalim na mga mata at maaliwalas na mukha ang lumapit. Si Gabriel. Kinuha niya ang isang malinis na tela mula sa kanyang bulsa at binalot ang mga bubog, habang ang kanyang kabilang kamay ay tila nagbibigay ng proteksyon sa pagitan ni Elena at ng galit na customer. Sa isang direkta at matatas na wikang Ingles, kinausap ni Gabriel ang galit na lalaki. Ang kanyang boses ay hindi malakas ngunit puno ng awtoridad na tila nagpatahimik sa buong paligid. Sir, it was an accident. This woman has been working for hours with a child on her back. A little compassion wouldn't hurt. I will pay for your dry cleaning. Just please stop shouting at her, wika ni Gabriel. Ang lalaki, na tila napahiya sa katarungan ni Gabriel, ay padabog na tumayo at umalis nang hindi na natapos ang kanyang pagkain. Nang matapos ang gulo, kumuha si Gabriel ng ilang libong piso mula sa kanyang pitaka at iniabot ito kay Elena. Heto, pambili mo ng gamot o gatas para sa baby mo? Mukhang kailangan mo ito. Tumingin si Elena sa pera. Pagkatapos ay sa mga mata ni Gabriel. Ang kanyang puso ay nakaramdam ng isang uri ng haplos na matagal na niyang hindi natitikman, ang haplos ng paggalang. Dahan-dahan niyang itinulak pabalik ang kamay ni Gabriel. Salamat po, sir, pero sapat na po ang pagtatanggol niyo sa akin. Marangal po ang trabaho ko. Hindi ko po kailangan ng limos. Sandaling natigilan si Gabriel.
Ang paghanga ay rumehistro sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang payat, ngunit matatag na tindig ni Elena. Hindi niya pinilit ang pera. Sa halip ay tumango siya ng may malalim na paggalang bago lumakad palayo. Ngunit bago siya tuluyang mawala sa paningin ni Elena, lumingon muli si Gabriel. Tila itinatala sa kanyang isipan ang mukha ng babaeng may ganoong katatag na dignidad sa gitna ng kahirapan. Nang matapos ang kanyang shift ng gabing iyon, habang naglalakad pa uwi sa kanilang maliit na barong-barong, nakakita si Elena ng isang makapal na libro sa tabi ng isang tumpok ng basura. Ito ay isang lumang diksyonaryo ng wikang Ingles. Ang mga pahina ay madungis at ang pabalat ay may punit. Dahan-dahan niya itong pinulot at ginamit ang laylayan ng kanyang t-shirt para alisin ang dumi at putik sa balat nito. Hinawakan niya ang libro ng may pag-iingat. Tila ba ito ay isang kayamanan? Sa bawat salitang nakasulat sa loob nito, nakikita ni Elena ang isang hagdan patungo sa mundong kinabibilangan ni Gabriel. Isang mundong hindi siya muling yuyurakan. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag nang maramdaman ni Elena ang init na nagmumula sa katawan ni Leo. Ang sanggol ay nagsimulang dumaing. Ang bawat hininga nito ay tila isang hirap na pag-akyat sa bundok. Hinawakan ni Elena ang noo ng anak at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok sa sobrang init na kanyang nadama. Ang lagnat ni Leo ay tila isang apoy na tumutupok sa kanyang kaisa-isang pag-asa. Sa gitna ng desperasyon, binuhat ni Elena ang anak at tumakbo palabas ng eskinita patungo sa malaking kalsada. Ang kanyang mga paa ay tila walang nararamdamang pagod o sakit sa pagtama sa mga matitulis na bato. "Tulong! Tulong po! Ang anak ko!" Ang kanyang sigaw ay humalo sa hangin, ngunit ang mga sasakyan ay tila mga aninong mabilis na lumalampas sa kanya. Sa gitna ng kanyang pagtakbo, isang nakasisilaw na puting ilaw mula sa isang paparating na sasakyan ang biglang bumulag sa kanya. Ang tunog ng marahas na pagkapit ng mga gulong sa semento ay lumikha ng isang nakabibinging senyales ng panganib. At bago pa siya makaiwas, ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot sa pagitan ng kanyang takot at ng nagbabadyang banggaan. Ang nakasisilaw na liwanag mula sa mga headlight ng sasakyan ay tila isang malaking pader na humarang sa daraanan ni Elena. Naramdaman niya ang matinding pag-ipit ng mga gulong sa semento na lumikha ng isang mahaba at matinis na tunog ng pagkiskis na nag-iwan ng amoy ng nasunog na goma sa hangin. Huminto ang sasakyan ilang pulgada lamang ang layo mula sa kanyang nangangatog na mga tuhod. Sa gitna ng kanyang paghabol sa hininga, dahan-dahang bumukas ang pinto ng driver at bumaba ang isang lalaking pamilyar ang tindig. "Joko, Elena, ikaw ba yan?" Ang boses ni Gabriel ay puno ng pagkabigla at pag-aalala. Mabilis siyang lumapit at inalalayan ang balikat ni Elena na tila anumang sandali ay bibigay na sa sobrang panghihina. Nang makita niya ang sanggol na halos hindi na humihinga at tila isang nagniningas na uling sa init, hindi na nagatubili si Gabriel. "Sumakay ka sa loob. Ngayon din! Dadalhin natin siya sa ospital." Sa loob ng sasakyan, ang lamig ng aircon ay tila hindi sapat para pawiin ang takot na namamayani sa dibdib ni Elena.
Mahigpit niyang niyakap si Leo, ang kanyang mga luha ay tahimik na pumapatak sa noo ng anak. Si Gabriel naman ay nakatutok sa kalsada. Ang kanyang mga kamay sa manibela ay matatag, ngunit bakas ang pagmamadali. Walang imik na namayani sa pagitan nila, tanging ang tunog ng mabilis na paghinga ni Elena at ang mahinang pag-andar ng makina ang maririnhig sa loob ng tahimik na sasakyan. Pagdating sa ospital, si Gabriel na ang kumilos sa lahat. Siya ang nakipag-usap sa mga nurse. Siya ang nag-asikaso sa mga dokumento. At siya rin ang nagbayad ng paunang deposito ng walang pag-aalinlangan. Pinanood siya ni Elena mula sa malayo. Isang lalaking halos hindi naman niya kilala. Ngunit tila isang anghel na ipinadala ng langit sa gitna ng kanyang pinakamadilim na gabi. Ang pagkakaibang ito sa pagitan ni Gabriel at ni Ricardo ay tila isang malalim na sugat na muling binubuksan sa kanyang isipan. Kung ang asawa niya ay tinalikuran siya sa oras ng panganib, ang estrangherong ito naman ay kusa siyang binuhat patungo sa kaligtasan. Matapos maasikaso si Leo at mailagay sa ilalim ng obserbasyon, lumapit si Gabriel kay Elena na nakaupo sa isang silya sa hallway, nakatulala at tila nawawala sa sarili. Inabutan niya ito ng isang tasa ng mainit na gatas. Ang init na nagmumula sa tasa ay unti-unting dumaloy sa mga palad ni Elena. Tila tinutunaw ang yelong bumabalot sa kanyang puso. Huwag ka kang matakot, Elena. Malakas ang anak mo. Nandito lang ako, hindi kita iiwan hanggat hindi siya nagiging maayos. Mahinahong wika ni Gabriel. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Elena na hindi niya kailangang pasanin ang buong mundo ng mag-isa. Ang mga salita ni Gabriel ay tila isang kumot na bumalot sa kanyang pagod na kaluluwa. Nagbibigay ng isang uri ng seguridad na matagal na niyang kinalimutan ang pakiramdam. Nang maging stable na ang kondisyon ni Leo at payagan na silang umuwi, hinatid sila ni Gabriel sa maliit na barong-barong na tinitirhan ni Elena. Hindi nagpakita ng anumang pandidiri o paghatol si Gabriel nang makita ang tinitirhan ng mag-ina. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nagpakita lamang ng malalim na respeto para sa pakikibaka ni Elena. Bago siya umalis, iniwan niya ang kanyang calling card sa ibabaw ng maliit na mesa. Kung may kailangan ka, tumawag ka lang. Huwag kang mag-atubiling humingi ng tulong. Nang makaalis si Gabriel, binuhat ni Elena ang kanyang lumang diksyonaryo. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng isang bumbilya, nagsimula siyang magbasa. Ang bawat salitang kanyang natututunan ay tila isang sandata na kanyang hinahasa. Alam niyang hindi sapat ang kabutihan ni Gabriel para iligtas siya habang buhay. Kailangan niyang iligtas ang sarili niya. Kinabukasan, bitbit ang kanyang munting pag-asa at ang kanyang huling malinis na damit, naglakad si Elena patungo sa isang malaking gusali sa sentro ng lungsod. Ito ang opisina ng isang sikat na organisasyong pandaigdig na nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Hindi siya mag-a-apply bilang isang profesional, kundi bilang isang simpleng tagapaglinis. Habang tinitingnan niya ang kanyang pangalan na isinusulat sa logbook ng mga aplikante, naramdaman niya ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Ito na ang simula ng kanyang pag-akyat mula sa putik,
Ngunit sa likod ng kanyang isipan, isang tanong ang nananatiling nakatambay. Sapat na kaya ang kanyang lakas para harapin ang mga dambuhalang harang sa kanyang landas? Ang amoy ng sabon at floor wax ay tila naging bahagi na ng pagkatao ni Elena sa loob ng nagdaang mga buwan. Sa loob ng dambuhalang gusali ng isang pandaigdigang organisasyon, siya ang aninong gumagalaw sa gilid ng mga silid. Tahimik na naglilinis, nagpupunas ng mga salamin, at nag-aayos ng mga basurang iniwan ng mga taong ang tingin sa kanya ay bahagi lamang ng kagamitan sa opisina. Ngunit sa likod ng kanyang simpleng uniforme, ang isipan ni Elena ay tila isang esponghang sumisipsip sa bawat wikang naririnig niya sa loob ng mga silid pulong. Sa tuwing may mga banyagang panauhin na dumaraan, pasimple siyang nakikinig. Inuulit sa kanyang isipan ang mga salitang narinig. At gabi-gabing hinahanap ang kahulugan ng mga ito sa kanyang lumang diksyonaryo habang natutulog si Leo sa kanyang tabi. Samantala, sa loob ng marangyang mansyon na dati niyang tinahanan, ang hangin ay hindi na kasing bangis ng dati. Ang bawat sulok ng bahay ni Ricardo ay nababalot na ngayon ng isang uri ng tensyon na hindi kayang pawiin ng mamahaling aircon. Nakaupo si Ricardo sa kanyang opisina, ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa kanyang buhok habang tinitingnan ang mga dokumento ng pagkakautang na tila mga pader na unti-unting gumuguho sa kanya. Ang kanyang kompanya ay nasa bingit ng pagbagsak at ang tanging pag-asa niya ay ang puhunang ipinangako ni Stella. Isang pangakong tila unti-unti na ring naglalaho. Ricardo, kailangan ko ng pera para sa charity gala bukas. I can't be seen wearing the same dress twice. It's so cheap. Pops! Ang boses ni Stella ay umalingaw-ngaw mula sa labas, puno ng pagiging demanding at kawalan ng pakialam sa krisis na dinaranas ng lalaki. Stella, please, hindi mo ba nakikitang nagkakaproblema ang negosyo? Can't you just support me for once instead of spending? Pakiusap ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng pagod at pagsisisi. Don't you dare talk to me like that. Kung hindi dahil sa pera ng pamilya ko, matagal ka ng pulubi. You should be grateful na pinili kita kaysa sa mga manliligaw kong mas mayaman sa'yo. Asik ni Stella bago pa dabog na tumalikod, ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila mga martilyong tumatama sa pride ni Ricardo. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Doña Carmen ang eksena. Sa kanyang pag-iisa sa hapagkainan, isang hindi inaasahang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Ang imahe ni Elena na masayang naghahanda ng kape para sa kanya tuwing umaga. Ang katahimikan ng bahay na dati ay puno ng maayos na pagsisilbi. Isang mabilis na kirot ng konsensya ang dumaan sa kanyang dibdib, ngunit mabilis niya itong iwinaksi sa pamamagitan ng paghigpit ng hawak sa kanyang perlas na kwintas. Bumalik ang eksena sa opisina ng organisasyon ni Elena. Isang mahalagang pulong ang kasalukuyang nagaganap sa pagitan ng mga direksyor at mga kinatawan mula sa ibang bansa. Sa gitna ng tensyon, biglang namutla ang opisyal na tagasalin ng organisasyon at bumagsak ang katawan nito dahil sa sobrang pagod at lagnat. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng silid. Ang usapan ay hindi pwedeng tumigil
dahil nakasalalay dito ang milyon-milyong pondong pantulong sa mga mahihirap sa bansa. Nakatayo si Elena sa labas ng pinto. Hawak ang kanyang mop at balde. Narinig niya ang pag-aalinlangan sa loob. Isang banyagang direktor ang nagtanong sa wikang Ingles tungkol sa isang teknikal na termino sa agrikultura na tila hindi maipaliwanag ng mga lokal na staff. Nang walang nakasagot, dahan-dahang binitawan ni Elena ang hawakan ng kanyang mop. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagpapahiwatig ng pagsisimula ng isang digmaan. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid, yumuko ng bahagya bilang paggalang, at sa isang malinaw at matatas na boses, ibinigay niya ang tamang salin ng termino. The term you are looking for, sir, refers to the integrated pest management system adapted for tropical climates. Wika niya sa wikang Ingles. Ang kanyang punto ay hindi perpekto, ngunit ang bawat salita ay puno ng kredibilidad at katiyakan. Ang buong silid ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Lahat ng mata ay nakatuon sa babaeng nakaunipormeng panlinis. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos at ang kanyang mga kamay ay tuyo dahil sa kemikal. Ang punong direktor ng organisasyon ay tumingin sa kanya ng may halong gulat at pagkamangha. "Who are you?" tanong nito. "Elena po, sir. Isa po sa mga tagapaglinis dito." Payak na sagot ni Elena. Ang kanyang paningin ay nananatiling matatag, hindi yumuyuko sa kabila ng kanyang katayuan. "Go on. Help us finish this meeting," utos ng direktor. Sa loob ng 2 oras, si Elena ang naging tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang mga labi ay tila isang hibla ng ginto na nagtatahi sa mga pangarap ng organisasyon. Nang matapos ang pulong at magkamayan ang mga panig, isang masiglang palakpakan ang namayani sa silid. Nang makaalis ang mga panauhin, tinawag ng direktor si Elena sa kanyang opisina. Habang naglalakad sa hallway, tiningnan ni Elena ang kanyang refleksyon sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng hindi na kailanman magpapabulag sa dilim. Pumasok siya sa opisina at doon inalok siya ng isang bagong posisyon. Isang assistant language officer na may sahod na hindi niya kailanman naisip na kikitain niya sa buong buhay niya. "This is not just a job, Elena. This is your career starting today. Your skills are too valuable for a mop," wika ng direktor habang iniabot sa kanya ang isang bagong identification card. Nang hawakan ni Elena ang matigas na plastic ng ID, naramdaman niya ang init ng tagumpay na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, ang imahe ni Ricardo at ng mansyong nagtaboy sa kanya ay biglang dumaan sa kanyang isipan. Alam niyang nagsisimula pa lamang ang kanyang paglalakbay at ang bagong kapangyarihang hawak niya ay magiging isang sandata na hindi inaasahan ng sinumang nagtangkang sumira sa kanya. Ang amoy ng sariwang nilabhang kumot at ang banayad na samyo ng sampagwita mula sa maliit na plorera sa ibabaw ng mesa ang sumasalubong kay Elena sa bawat pag-uwi niya. Wala na ang malansang amoy ng kanal at ang alimuom ng semento sa ku o tsuot. Ngayon, naninirahan na sila ni Leo sa isang maliit ngunit malinis at maliwanag na apartment. Ang silid ay puno ng payapang liwanag mula sa bintana, kung saan tanaw ang mga puno na sumasayaw sa hangin.
Si Leo, na ngayon ay 3 taong gulang na, ay isang masiglang bata na may mga matang tila nagniningning na mga bituin, malayo sa sakiting sanggol na karga ni Elena noong gabing iyon ng trahedya. Isang hapon, habang naghahanda ng merienda si Elena sa kusina, narinig niya ang masayang tawag ng kanyang anak mula sa sala. Naroon si Gabriel, nakaupo sa sahig at seryosong kinukumpuni ang isang maliit na plastik na sasakyan na natanggalan ng gulong. Ang bawat kilos ni Gabriel ay puno ng pasensya. Tila ba ang pag-aayos ng laruan ay kasing halaga ng pagdidisenyo ng isang dambuhalang gusali. "Look, Mommy! Inayos ni Tito Gab ang car ko. Ang galing niya, di ba?" Wika ni Leo habang nakayakap sa leeg ni Gabriel. Ang nangiti sa mga labi ng bata ay abot hanggang sa kanyang mga mata. Isang uri ng kaligayahan na hindi kailanman naibigay ni Ricardo. Tumigil sandali si Elena sa kanyang ginagawa. Mula sa pintuan ng kusina, pinagmasdan niya ang dalawa. Ang kanyang puso, na dati ay tila isang tuyot na lupain, ay dahan-dahang nakararamdam ng isang uri ng pagdidilig. Napagtanto niya na ang konsepto ng pamilya ay hindi lamang nakadepende sa dugong nananalaytay sa mga ugat, kundi sa presensya ng isang taong handang manatili sa iyong tabi kahit sa gitna ng pagkawasak. Si Gabriel ay naging isang matibay na haligi na hindi nagpabuwal, isang lalaking hindi humingi ng kahit anong kapalit sa bawat kabutihang kanyang ipinamalas. Nagsimulang pumatak ang ulan sa labas. Ang tunog nito sa bubungan ay hindi na kasing bangis ng dati. Tila ito ay naging isang banayad na kanta na nag-aanyaya ng katahimikan. Lumabas sina Elena at Gabriel sa maliit na balkonahe habang mahimbing nang natutulog si Leo sa loob. Ang malamig na hangin ay humahaplos sa kanilang mga balat, nagdadala ng amoy ng basang lupa na tila nagpapahiwatig ng panibagong pagsibol. "Alam mo, Elena, ang ulan ay dati ring naging kaaway ko," mahinahong panimula ni Gabriel habang nakatingin sa malayo. "Noong pumanaw ang asawa ko dahil sa sakit, gabi-gabi ring umuulan. Akala ko noon, hindi natitigil ang pagbagsak ng langit sa buhay ko. Pero nakita ko sa'yo na ang bawat bagyo ay may katapusan. At ang bawat pusong nadurog ay may kakayahang mabuo muli, basta't hayaan nating pumasok ang liwanag." Tumingin si Elena kay Gabriel. Nakita niya sa mga mata nito ang parehong uri ng sugat na dala-dala niya. Ngunit may kalakip itong kapayapaan. "Salamat, Gabriel. Hindi ko alam kung nasaan na kami ni Leo kung hindi ka dumating. You taught me that not all men are like him. You did the hard work, Elena. I was just the umbrella in the rain. Ikaw ang naglakad sa putik para makarating dito." Sagot ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Nang gabing iyon, matapos makaalis ni Gabriel, bumalik si Elena sa kanyang mesa para tapusin ang ilang mga papeles para sa kanyang trabaho. Sa gitna ng pagod at katahimikan, hindi niya namalayan na dahan-dahan nang bumigat ang kanyang mga pilikmata. Ang kanyang ulo ay dahan-dahang sumandal sa ibabaw ng mesa at ang kanyang hininga ay naging regular sa gitna ng malalim na pagtulog. Lingid sa kanyang kaalaman,
Bumalik pala si Gabriel dahil naiwan nito ang kanyang jacket. Nang makita niya ang natutulog na si Elena, hindi na niya ito ginising. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ay maingat para hindi makalikha ng anumang abala sa katahimikan. Pinagmasdan niya ang mukha ni Elena, ang mukhang puno ng katatagan, ngunit bakas pa rin ang mga linyang iniwan ng kalungkutan. Isang lumaray na buhok ang humaharang sa pisngi ni Elena. At sa isang napakaingat na pagkilos, dahan-dahang ginamit ni Gabriel ang kanyang mga daliri para ilihis ito patungo sa likod ng tainga ng babae. Ang init ng balat ni Gabriel sa pisngi ni Elena ay nagdulot ng isang bahagyang paggalaw ng huli, ngunit nanatili itong tulog. Kinuha ni Gabriel ang isang malambot na kumot mula sa sopa at maingat na ipinatong ito sa balikat ni Elena. Bago siya lumabas, kumuha siya ng isang maliit na piraso ng papel at nagsulat ng isang maikling mensahe na iniwan niya sa tabi ng tasa ng kape nito. Pahinga ka rin, Elena. Mahirap maging mag-isa, pero tandaan mong hindi mo na kailangang maging mag-isa mula ngayon. Nang magising si Elena sa madaling araw, ang unang tumambad sa kanya ay ang mensaheng iyon. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang dumaan sa bawat titik na isinulat ni Gabriel. Isang hindi maipaliwanag na init ang gumapang sa kanyang dibdib, isang uri ng kaba na hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang pag-asang muling tumitibok. Ngunit sa gitna ng matamis na sandaling ito, isang balita sa radyo ang biglang kumuha ng kanyang atensyon. Isang ulat tungkol sa isang malaking iskandalo sa pananalapi na kinasasangkutan ng isang kilalang pamilya, ang pamilya ni Stella. Ang silid-pulong ng pandaigdigang organisasyon ay binalot ng isang malamig at formal na atmosfera. Ang tunog ng aircon na humihinga ng banayad sa loob ng silid ay tila nagdaragdag sa tensyong nararamdaman ni Ricardo habang hinihintay ang pagdating ng mga kinatawan na may hawak ng huling pag-asa ng kanyang kumpanya. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang mesa, ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa ibabaw ng kanyang mga dokumento at ang kanyang mga daliri ay hindi tumitigil sa pagtapik sa matigas na kahoy bilang palatandaan ng kanyang matinding kaba. Ang kanyang muka ay bakas ng mga gabing walang tulog at ang kanyang suot na Amerikana, bagaman mahal, ay tila bahagyang lumuwag sa kanyang katawang pinanipis ng problema. Bumukas ang malaking pintuan ng silid pulong. Ang bawat pagtama ng matitulis na takong ng sapatos sa makintab na sahig ay lumikha ng isang ritmo ng awtoridad na tila nagpatahimik sa buong paligid. Pumasok ang pangkat ng mga banyagang direktor at sa gitna nila, isang babae ang namumukod tangi. Suot nito ang isang asul na damit na hapit sa kanyang magandang pangangatawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay nagniningning sa ilalim ng mga puting ilaw ng silid. Nabitawan ni Ricardo ang hawak niyang panulat. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang hudyat ng paghinto ng oras para sa kanya. Ang kanyang hininga ay nabara sa kanyang lalamunan nang magtagpo ang kanilang mga mata. Ang babaeng nasa harap niya na may tindig ng isang reyna
at may matatalas na matang puno ng kredibilidad, ay walang iba kundi ang babaeng iniwan niya sa gitna ng ulan at putik 3 taon na ang nakalilipas. Elena, ang bulong ni Ricardo ay halos hindi marinig, tila isang hangin na dumaan sa pagitan ng kanyang mga nanginginig na labi. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang marahas na pintig na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib dahil sa pinaghalong gulat, takot, at hindi maipaliwanag na hiya. Hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Elena. Naupo siya sa tapat ni Ricardo, inayos ang kanyang mga papeles, at tinitigan ang lalaki ng may isang uri ng lamig na tila yelong dumadaloy sa mga ugat. Magandang umaga! Ako ang opisyal na tagasalin at kinatawan para sa pagsusuri ng inyong panukala. Maari na tayong magsimula, Mr. Ricardo? Sa buong oras ng pulong, si Elena ang naging boses ng katarungan. Sa bawat paliwanag ni Ricardo tungkol sa kanyang negosyo, si Elena ay nagtatanong sa wikang Ingles ng may katalinuhan na tila humihiwa sa bawat kasinungalingan at pagkukulang ng kumpanya nito. Ang bawat salitang lumalabas sa mga labi ni Elena ay tila isang latigo na tumatama sa pride ni Ricardo. Ang lalaking dati ay tumitingin sa kanya ng may pandidiri ay ngayon ay nakayuko, hindi makatingin ng diretso sa babaeng kanyang minaliit. Ang inyong financial report ay may malaking kakulangan, Mr. Ricardo. Ang inyong projection ay hindi makatotohanan at may mga butas na hindi kayang punan ng inyong kasalukuyang assets. Wika ni Elena sa wikang Taglish. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit bawat titik ay may bigat ng awtoridad. Elena, please, kailangan namin ang suportang ito. Baka pwedeng pag-usapan natin ito ng mas personal. Pagsusuma mo ni Ricardo, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Tiningnan siya ni Elena ng diretso. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng kahit anong bakas ng pag-ibig o galit. Tanging isang malalim na kawalan ng pakialam ang naroon. Nandito tayo para sa trabaho, Mr. Ricardo. Ang mga personal na usapin ay wala ng puwang sa silid na ito, gaya ng wala na rin itong puwang sa buhay ko. Matapos ang pulong, mabilis na lumabas si Elena patungo sa baidose ng gusali. Ramdam niya ang pagod ng kanyang damdamin. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paglayo mula sa isang bangungot na ayaw na niyang balikan. Ngunit bago siya makarating sa kanyang sasakyan, narinig niya ang mabilis na mga hakbang ni Ricardo na humahabol sa kanya. Elena! Teka lang, Elena! Mag-usap tayo! Sigaw ni Ricardo habang pilit na inaabot ang braso ni Elena. Bago pa man mahawakan ni Ricardo ang dulo ng damit ni Elena, isang matipunong braso ang humarang sa kanya. Si Gabriel, na kanina pa palang naghihintay kay Elena, ay tumayo sa pagitan nilang dalawa. Ang mga mata ni Gabriel ay tila mga nagbabagang uling na nakatingin kay Ricardo. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na nagbibigay ng proteksyon kay Elena. Huwag mong hahawakan ng asawa ko. Matigas na wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng babala na nagpatahimik kay Ricardo sa kanyang kinatatayuan. Ang salitang asawa ay tila isang saksak sa puso ni Ricardo, habang si Elena naman ay naramdaman ang isang kakaibang init at kaligtasan sa paghawak ni Gabriel
sa kanyang kamay. Naiwan si Ricardo na nakatayo sa gitna ng semento, pinapanood ang sasakyan ni Gabriel na dahan-dahang lumalayo. Ang hangin ay humihihip ng malakas, tila nanunukso sa kanyang kalagayan. Ang katanungan kung paano naging ganito, ang lahat ay tila isang lason na nagsimulang gapiin ang kanyang buong pagkatao. Nanatiling nakatayo si Ricardo sa gitna ng malawak na parking lot. Ang kanyang mga paa ay tila bumaon sa semento habang pinagmamasdan ang matatag na likod ni Gabriel na nakaharang sa kanya. Ang salitang asawa na namutawi sa mga labi ng lalaki ay tila isang malakas na dagok na nagpabingi sa kanyang pandinig. Ang bawat hibla ng hangin na umiihip sa pagitan nila ay nagdadala ng amoy ng mamahaling pabango ni Gabriel at ang bango ng tagumpay ni Elena. Isang tagumpay na hindi niya kailanman inakalang magmumula sa babaeng itinapon niya sa dilim. Gabriel, let's go! Ayaw ko nang mag-aksaya ng oras dito, mahinahong wika ni Elena. Ang kanyang boses ay walang bakas ng galit, tanging kapaguran lamang sa isang kabanata ng buhay na matagal na niyang winakasan. Hindi sumagot si Gabriel, ngunit ang higpit ng kanyang pagkakahawak sa kamay ni Elena ay sapat na mensahe ng proteksyon. Dahan-dahan silang tumalikod kay Ricardo. Ang tunog ng kanilang mga hakbang sa semento ay regular at puno ng katiyakan, malayo sa mabilis at nanginginig na mga hakbang ni Ricardo na pilit silang hinahabol. Nang makarating sila sa sasakyan ni Gabriel, ang banayad na pagbukas at pagsasara ng pinto ay lumikha ng isang pader ng katahimikan na tuluyang naghiwalay kay Elena mula sa kanyang nakaraan. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ugong ng makina na tila isang banayad na kanta ng paglalakbay. Hindi agad pinaandar ni Gabriel ang sasakyan. Tumingin muna siya kay Elena. Ang kanyang mga mata na kanina ay punong-puno ng apoy, ay ngayon ay nabalot ng labis na pag-aalala. Hinawakan niya ang magkabilang kamay ni Elena na nakapatong sa kandungan nito. Naramdaman ni Gabriel ang bahagyang panginginig ng mga daliri ng babae. Isang panginginig na hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagpapakawala ng isang mabigat na emosyong matagal na nitong kinimkim. "You were amazing in there, Elena. I'm so proud of you," bulong ni Gabriel. Ang init ng kanyang mga palad ay unti-unting pumatay sa lamig na iniwan ng presensya ni Ricardo. Huminga ng malalim si Elena at isinandig ang kanyang ulo sa malambot na sandalan ng upuan. "Salamat, Gabriel. Akala ko magagalit ako. Akala ko sisigawan ko siya. Pero nang makita ko siyang nakayuko at hindi makatingin sa akin, naramdaman ko lang ay awa. At higit sa lahat, naramdaman ko ang laya. I finally felt free." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na nagsisimulang magningning sa labas ng bintana. Ang bawat sasakyang dumadaan ay tila mga aninong mabilis na naglalaho, gaya ng alaala ni Ricardo sa kanyang puso. Pinisil ni Gabriel ang kanyang kamay bago dahan-dahang iniatras ang sasakyan mula sa kinatatayuan ni Ricardo. Habang bumibiyahe sila, binalot sila ng isang komportableng katahimikan. Hindi kailangan ng maraming salita. Sapat na ang presensya ng isa't isa para iparamdam ang suportang walang hanggan.
Si Gabriel ay naging isang pader na hindi kailanman gumuho. Ang kanyang pagmamahal ay tila isang silungan na laging handang tumanggap kay Elena anuman ang mangyari. Samantala, naiwan si Ricardo na tila isang rebultong nawalan ng buhay sa ilalim ng malamlam na ilaw ng parking lot. Ang hentuong o pagseselos ay nagsimulang gapiin ang kanyang kaisipan. Hindi niya matanggap na ang babaeng dati ay namamalimos ng kanyang atensyon ay ngayon ay pag-ari na ng isang lalaking mas higit sa kanya sa lahat ng aspeto. Ang kanyang pride ay nadurog at ang bawat piraso nito ay tila matutulis na bubog na sumusugat sa kanyang pagkatao. Nang makauwi si Ricardo sa kanilang mansyon, ang katahimikan ng bahay ay tila isang masamang pangitain. Ang bawat sulok ng bahay ay madilim. Walang maligayang pagbati. Walang amoy ng masarap na hapunan. Mabilis siyang pumasok sa kanyang silid. At doon ay tumambad sa kanya ang isang tanawing hindi niya inaasahan. Ang pinto ng kanyang malaking ketsat ay nakabukas ng maluwag. Ang lahat ng kanyang mahahalagang alahas, ang mga cash na itinago niya para sa emergency at maging ang mga titulo ng ilang ari-arian ay wala na sa loob. Sa ibabaw ng kama, isang pirasong papel lamang ang naiwan. Isang maikling sulat na may sulat kamay ni Stella. Ricardo, I'm sorry but I can't be with a failure. Life is too short to be poor. Thanks for everything. Don't bother finding me. I'm already with someone who can actually provide the life I deserve. Bye. Naramdaman ni Ricardo ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang mga tuhod sa malamig na sahig ay tila hudyat ng kanyang tuluyang pagkasira. Ang lahat ng kanyang tinalikuran, ang katapatan ni Elena, ang kanyang magiging mga anak, ay ipinalit niya sa isang huwad na pag-ibig na ngayon ay tuluyan na siyang ninakawan at iniwan sa kawalan. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang mabigat na balabal na sumasakal sa bawat hininga ni Ricardo. Hawak ang kanyang telepono na basa ng pawis mula sa kanyang nanginginig na palad. Paulit-ulit niyang pinipindot ang numero ni Stella. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang mekanikal at malamig na boses ng operator na nagsasabing hindi na maabot ang numerong iyon. Ang bawat silid na dati ay puno ng halakhak at karangyaan. Ngayon ay tila mga libingan ng kanyang mga maling desisyon. Dahan-dahang pumasok si Doña Carmen. Sa silid ni Ricardo, ang kanyang muka ay maputla at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa kaba nang makita ang bukas na ketsat. Ricardo, anong nangyayari? Bakit nakabukas ang taguan ng pera? Nasaan ang mga titulo ng lupa? Ang boses ng matanda ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang uri ng takot na matagal na niyang hindi nararamdaman. Hindi agad nakapagsalita si Ricardo. Sa halip, iniabot niya ang kanyang telepono sa ina matapos matanggap ang isang mahabang tinig na mensahe mula kay Stella. Ang boses ng babae ay umaling-aungaw sa tahimik na silid, puno ng pang-uuyam at kawalan ng pakundangan. Ricardo, huwag mo na akong hanapin. Alam mo namang hindi ako sanay sa hirap at sa takbo ng negosyo mo, mukhang magiging pulubi na tayo sa susunod na buwan. I'm not stupid. I took what's mine as a payment for the time I wasted with you. I'm already on my way out of the country with someone who actually knows how to handle money. Thanks for the jewelry. They're quite expensive. Goodbye, loser!
Ang bawat salitang binitiwan ni Stella ay tila mga palasong may lason na bumaon sa dibdib ni Doña Carmen. Naramdaman ng matanda ang mabilis na pag-ikot ng kanyang paligid. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang kaliwang dibdib. Pinipigilan ang isang matinding kirot na tila pinipiga ang kanyang puso. Ang kanyang mga labi ay nangangatog, sinusubukang magsalita, ngunit walang boses na lumalabas. "Mom! Mommy! Anong nangyayari?" Sigaw ni Ricardo nang makita ang kanyang ina na dahan-dahang nawawala ng balanse. Ang pagbagsak ng katawan ni Doña Carmen sa malamig na sahig ay lumikha ng isang mabigat na tunog na tila hudyat ng tuluyang pagguho ng kanilang pamilya. Sa gitna ng desperasyon, binuhat ni Ricardo ang kanyang ina. Ang labas ay biglang binalot ng isang malakas na buhos ng ulan. Tila ang langit ay muling nagluluto ng isang trahedya na katulad ng gabing itinapon niya si Elena. Sinubukan niyang tawagan ang kanilang driver, ngunit ang lahat ng kanyang mga tauhan ay nagsipag-alisan na dahil sa hindi pagbabayad ng sahod. Binuhat ni Ricardo si Doña Carmen palabas ng gate. Ang kanyang mga paa ay trumatrabaho sa gitna ng baha at putik. Tumayo siya sa gilid ng kalsada, basang-basa, habang pilit na pinatitigil ang mga dumaraang sasakyan. Ngunit tila may sumpa ang tadhana. Ang bawat sasakyang dumaraan ay lalong bumibilis. Pinatalsikan sila ng maruming tubig mula sa kalsada, gaya ng ginawa niya kay Elena noon. Walang tumitigil, walang nakakakita sa kanyang paghihirap. "Tulong! Maawa kayo! Ang nanay ko!" Ang sigaw ni Ricardo ay lamunin ng dagundong ng kulog at ang ingay ng malakas na ulan. Ang bigat ng katawan ng kanyang ina ay tila nagiging bigat ng lahat ng kanyang mga kasalanan. Nakarating sila sa isang pampublikong ospital sa pamamagitan ng isang tricycle na naawa sa kanila. Ang amoy ng antiseptic at ang siksikan ng mga tao sa emergency room ay tila isang impyerno para sa isang lalaking sanay sa marangyang serbisyo. "Kailangan po ng deposito, sir, bago namin siya maipasok sa ICU," wika ng nurse sa isang boses na walang emosyon. Tumingin si Ricardo sa kanyang mga bulsa, ngunit wala siyang nadamang kahit anong papel na pera. Tanging ang kanyang mamahaling relo na lamang ang natitira. Dahan-dahan niya itong hinubad mula sa kanyang nanginginig na braso at inilapag sa counter. "Heto, isoli niyo na lang sa akin kapag may pera na ako. Please, iligtas niyo ang nanay ko." Matapos ang ilang oras na paghihintay sa labas, lumabas ang doktor na may malungkot na mukha. Lumapit ito kay Ricardo na nakaupo sa sahig, nakayuko, at tila isang taong nawalan na ng kaluluwa. "Mr. Ricardo, stable na ang inyong ina, pero may masamang balita. Nagkaroon siya ng matinding stroke dahil sa hypertension. Ang kanyang kanang bahagi ng katawan ay paralisado na, at dahil sa pinsala sa kanyang utak, permanenteng nawala na ang kanyang kakayahang magsalita. She is awake, but she can no longer communicate." Naramdaman ni Ricardo ang isang matinding panlalamig na gumapang sa kanyang buong katawan. Ang kanyang ina, na dati ay puno ng mga salitang mapanakit at mapang-api, ngayon ay bilanggo na sa sarili nitong katawan. Tahimik, walang boses, at walang kakayahang humingi ng tawad o magreklamo. Ang katahimikang ito ay tila isang mas matinding parusa kaysa sa anumang sigaw.
Ang mga kalsada ng kanilang dating tinitirhan ay tila naging mga estrangherong anino sa paningin ni Ricardo. Naglalakad siya ng walang tiyak na direksyon. Ang kanyang mga suot na damit ay gusot at may mga bahid na ng dumi, malayo sa dating kisig ng isang matagumpay na negosyante. Ang bawat hakbang niya sa semento ay mabigat. Tila ba may mga kadena ng pagsisisi na nakagapos sa kanyang mga bukong-bukong. Sa gitna ng kanyang pagkaligaw sa sariling bayan, napadpad siya sa harap ng isang luma at barong-barong na paupahan kung saan alam niyang namalagi si Elena matapos ang gabing iyon. Isang matandang babae, si Aling Marta, na dati niyang nakikitang naglalabas sa tapat ng bahay, ang biglang tumigil sa kanyang ginagawa nang makilala ang lalaking nasa kanyang harapan. Ang mga mata ng matanda ay binalot ng matinding galit at pagkamuhi. Anong ginagawa mo rito, Ricardo? Pagkatapos mong itapon ang asawa mong buntis sa gitna ng ulan, may kapal pa ba ng mukha ang mga paa mong tumapak sa lugar na ito? Ang boses ni Aling Marta ay tila isang matalas na hagupit na tumama sa natitirang dignidad ni Ricardo. Naghahanap lang po ako ng balita tungkol kay Elena at sa mga anak ko. Nanginginig ang boses na tugon ni Ricardo, hindi makatingin ng diretso sa matanda. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Aling Marta. Mga anak? Ricardo, huwag mong sabihing mga anak dahil wala ka ng karapatan sa salitang iyon. Hindi mo ba alam? Noong gabing iyon, hindi lang ang asawa mo ang pinatay mo sa sama ng loob. Namatay ang isa sa mga kambal mo. Isang magandang batang babae. Anghel na sana siya ngayon kung hindi lang siya binitawan ng sarili niyang ama sa gitna ng putik at baha. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Ricardo. Naramdaman niya ang isang matinding panlalamig na gumapang mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang tuktok. Ang kanyang lalamunan ay naging tuyo at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang mga bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Namatay ang anak ko? Oo, Ricardo. Angelica ang itinawag ni Elena sa kanya. Doon mo siya makikita sa sementeryo ng mga bata, sa dulo ng kalyeng ito. Doon mo makikita ang bunga ng iyong kasamaan. Pagtatapos ni Aling Marta, bago padabog na pumasok sa loob ng kanyang bahay. Sa gitna ng lumalakas na buhos ng ulan, tumakbo si Ricardo patungo sa sementeryo. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang muka ay humahalo sa kanyang mga luha na hindi na niya mapigilan. Nakarating siya sa isang sulok ng sementeryo kung saan ang mga maliliit na krus ay nakatayo ng maayos. Doon, sa ilalim ng isang matandang puno, nakita niya ang isang maliit na puting marmol na may nakaukit na pangalan, Angelica Elena. Napaluhod si Ricardo sa harap ng maliit na puntod. Ang kanyang mga kamay ay dumiin sa basang lupa, tila gustong hukayin ang nakaraan para lamang maibalik ang buhay na kanyang nawala. Patawad, patawad, anak ko. Ang kanyang gulgol ay lamunin ng malakas na dagundong ng kulog. Isang hiyaw ng isang amang huli na ang lahat para sa kanyang pagsisisi. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanyang likuran. Lumingon si Ricardo at doon ay nakita niya si Elena. Nakasuot ng itim na damit, ngunit may tindig na puno ng kapayapaan. Hawak-hawak niya ang kamay ng isang batang lalaki na may mga matang tila nagniningning na mga bituin. Kasunod nila si Gabriel,
na may dalang malaking payong na nagbibigay ng kanlungan sa mag-ina mula sa ulan. Ang batang lalaki, si Leo, ay tumingin kay Ricardo ng may halong kuryosidad. Walang bakas ng pagkilala o takot. Lumapit ang bata sa puntod ng kanyang kapatid at maingat na inilapag ang isang puting rosas na kanina pa niya hawak. "Hello, Angel. We're here again. Mommy and Tito Gab brought you flowers." Masayang wika ng bata. Ang kanyang tinig ay puno ng kawalang malay na lalong nagpadurog sa puso ni Ricardo. Tumayo si Ricardo. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig habang nakatingin kay Leo. Ang bata ay kamukhang kamukha niya, ngunit ang mga mata nito ay may taglay na kabutihan na hinding-hindi niya kailanman nakita sa sarili niyang refleksyon. Gusto niyang humakbang palapit, gusto niyang yakapin ang bata, ngunit ang bawat galaw niya ay pinigilan ng malamig at matalas na titig ni Elena. Dahan-dahang humarap si Elena sa kanya. Ang kanyang mukha ay tila isang pader ng yelo na hindi kayang tunawin ng anumang pagsusumamo. Sa gitna ng katahimikan ng sementeryo, ang tanging maririnig ay ang banayad na pagpatak ng ulan sa payong ni Gabriel. Ang bawat segundo ay tila isang mahabang taon ng paghuhukom. Ang ulan ay tila naging isang banayad na saksi sa gitna ng sementeryo. Ang bawat patak nito ay dahan-dahang humahalo sa putik na bumabalot sa mga tuhod ni Ricardo. Sa harap ng maliit na puntod ni Angelica, ang lalaking dati ay tinitingala dahil sa kanyang kapangyarihan at yaman ngayon ay nakalugmok. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang laylayan ng itim na damit ni Elena. Ang bawat hininga ni Ricardo ay tila isang hirap na pag-akyat sa matarik na bangin, puno ng pagsisisi na huli na para bigyan ng lunas. "Elena, please." Ang boses ni Ricardo ay basag, tila isang luma at kalawanging bakal na pilit na pinagagalaw. "Patawarin mo ako. Alam kong wala akong karapatan, pero nagmamakaawa ako sa iyo. Hayaan mo akong bumawi. Hayaan mong maging ama ako kay Leo. I will give him everything. Lahat ng nawala sa atin, ibabalik ko, Elena." Sa tabi nila, si Gabriel ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pader. Dahan-dahan niyang iniyakap ang kanyang braso sa maliit na balikat ni Leo. Inilayo ang bata ng bahagya para hindi nito makita ang nakapanlulumong anyo ng kanyang tunay na ama. Ang mga mata ni Gabriel ay nakatuon lamang kay Elena, naghihintay ng anumang senyas kung kailangan nito ng saklolo. Ngunit nakita niya sa tindig ng babae ang isang uri ng lakas na hindi na nangangailangan ng tagapagtanggol. Dahan-dahang iniurong ni Elena ang kanyang damit mula sa maduming kamay ni Ricardo. Ang kanyang pagkilos ay hindi marahas, kundi puno ng isang uri ng dignidad na tila lalong nagpaliit sa pagkatao ng lalaki. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ricardo. Ang mga matang dati ay tinitingnan niya ng may labis na pagmamahal, ngunit ngayon ay tila dalawang tuyot na balon na lamang na wala nang maidudulot na buhay. "Hindi mo kailangang magmakaawa para sa kapatawaran, Ricardo," mahinahong wika ni Elena. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, hindi puno ng poot, kundi may dalang isang uri ng katahimikan na mas masakit pa sa anumang sampal. "Pinatawad na kita noon pa.
Hindi dahil nararapat ka, kundi dahil ayaw kong bitbitin ang bigat mo sa pag-akyat ko patungo sa bago kong buhay. Pinatawad kita para sa sarili ko at para sa anak ko. Then let me be part of your life again, Elena. Stella lied to me. Si Mami ang nagtulak sa akin. Huwag mong isisi sa ibang tao ang sarili mong kaduwagan, Ricardo. Pagputol ni Elena, ang bawat salita ay tila isang matalas na karayom na tumutusok sa katotohanan. Hindi ka naging biktima ng pagkakataon. Naging biktima ka ng sarili mong kasakiman. Noong gabing itinapon mo ako sa ulan. Noong hinayaan mong dumanak ang dugo ko sa semento habang pinapanood mo lang ako. Hindi si Stella ang gumawa niyon. Ikaw iyon. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng buhay ko ang pumatay sa anak ko. Itinuro ni Elena ang maliit na puntod sa kanilang paanan. Ang anak mo ay nasa ilalim ng lupang iyan, Ricardo. Siya ang dapat mong hingan ng tawad, hindi ako. Dahil ang buhay na ipinagkait mo sa kanya ay hinding-hindi mo na maibabalik. Kahit ibigay mo pa ang lahat ng ginto sa mundo. Napayuko si Ricardo, ang kanyang mga balikat ay nayanig sa matinding paghikbi. Ang putik sa kanyang mukha ay humalo sa kanyang mga luha. Lumilikha ng isang larawan ng isang taong tuluyan ng tinalikuran ng tadhana. Gusto niyang magsalita, gusto niyang mangako, pero naramdaman niya ang matinding pagbara sa kanyang lalamunan. Bawat salitang nais niyang bitawan ay tila isang kasinungalingan sa harap ng katatagan ni Elena. Dahan-dahang binuksan ni Elena ang kanyang dalang payong at iniabot ang hawakan nito kay Ricardo. Heto, gamitin mo ito. Huwag mong hayaang mabasa ka ng ulan dahil baka isipin mo na naman na ang langit ay nakikiramay sa iyo. Ang ulan ay ulan lang, Ricardo. Gaya ng pag-ibig ko sa iyo na dati ay isang unos, ngayon ay isa na lamang tuyot na alaala. Tumalikod na si Elena. Humakbang siya patungo kay Gabriel at Leo. Sa isang iglap, binalot sila ng malaking payong ni Gabriel. Ang init ng palad ni Gabriel na humawak sa kanyang siko ay tila isang huling gamot sa mga sugat na iniwan ni Ricardo. Hindi na muling lumingon si Elena. Ang tunog ng kanilang mga hakbang sa basang damo ay dahan-dahang lumayo hanggang sa lamunin na sila ng maputing hamog ng sementeryo. Naiwan si Ricardo na nakaluhod sa tabi ng puntod, hawak ang payong na iniwan ni Elena. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa tela ng payong ay tila isang paulit-ulit na bulong ng paghuhukom. Doon, sa gitna ng katahimikan ng mga patay, natanto ni Ricardo ang pinakamasakit na katotohanan. Ang kapatawaran ni Elena ay hindi isang pintuan para sa kanilang pagbabalikan, kundi ang huling pader na nagpapatunay na siya ay wala ng halaga sa buhay ng babaeng dati ay kanyang sinira. Ang pasilyo ng pampublikong ospital ay binalot ng amoy ng luma at murang gamot. Isang lugar kung saan ang bawat hininga ng mga pasyente ay tila isang pakikipagbuno sa tadhana. Sa dulo ng mahabang hanay ng mga kama sa charity ward, nakita ni Elena ang isang anyo na dati ay tinitingnan niya ng may labis na takot at paggalang. Si Doña Carmen ay nakahiga. Ang kanyang katawan ay tila isang tuyong dahon na madaling tangayin ng hangin. Ang kanyang kanang bahagi ay hindi na maigalaw at ang kanyang mga labi na dati ay puno ng mapang-aping mga salita ay ngayon ay bahagyang nakabuka.
ngunit walang anumang tunog na mailabas. Huminto si Elena sa paanan ng kama. Kasunod niya si Gabriel, na ang presensya ay tila isang matatag na haligi na nagbibigay sa kanya ng lakas para harapin ang huling bahagi ng kanyang madilim na nakaraan. Pinagmasdan ni Elena ang matanda. Nakita niya ang luhang dahan-dahang dumadaloy mula sa mga mata ni Doña Carmen nang makilala siya nito. Ang bawat pagkurap ng mga mata ng matanda ay tila isang pagsusumamo, isang hiyaw ng kaluluwang nagnanais ng kapatawaran ngunit nakapiit sa katahimikan ng pagkaparalisa. "Kumusta po kayo, Doña Carmen?" Mahinahong tanong ni Elena. Ang kanyang tinig ay walang halong pait o panunuya. Lumapit siya at dahan-dahang inayos ang gusot na kumot na nakatakip sa matanda. Ang bawat kilos ni Elena ay puno ng pag-iingat, isang uri ng kabutihang hindi kailanman naramdaman ng matanda mula sa kanyang sariling anak o sa manugang na si Stella. Isang matinding emosyon ang rumehistro sa mukha ni Doña Carmen. Sinubukan nitong igalaw ang kanyang kaliwang kamay para abutin ang dulo ng daliri ni Elena. Ngunit ang tanging nagawa nito ay ang isang bahagyang panginginig. Ang mga mata nito ay punong-puno ng kahihiyan. Tila ba sa bawat segundong pagtitig ni Elena ay naaalala nito ang bawat sampal at bawat pag-alipusta na ginawa nito sa kanya noon. Kinuha ni Elena ang isang puting sobre mula sa kanyang bag at maingat itong inilapag sa maliit na mesa sa tabi ng kama. "Nalaman ko po ang nangyari sa inyo at kay Ricardo. Ang sobreng iyan ay sapat na para bayaran ang lahat ng inyong gastusin dito sa ospital hanggang sa inyong paggaling. At higit sa lahat, sapat na iyan para bayaran ang halaga ng pagpapagamot niyo sa nanay ko noong araw." Sandaling tumingin si Elena kay Gabriel na tumango ng bahagya. "Alam niyo po ba, Doña Carmen, ang perang ginamit niyo noon para iligtas ang nanay ko ay galing din pala kay Gabriel. Siya ang misteryosong tao na nagbigay ng tulong noong mga panahong iyon. Ngayon, ibinabalik ko lang ang nararapat sa inyo. Mula sa araw na ito, malaya na ako. Wala na akong utang na loob na kailangang bayaran sa pamilyang ito. Ang bawat sakripisyo ko sa loob ng 7 taon ay sapat na kabayaran sa lahat ng sakit na idinulot nyo." Tumalikod na si Elena, ngunit bago siya tuluyang lumakad paalis, muli siyang lumingon at nakita ang matinding pagluha ni Doña Carmen. Sa gitna ng katahimikan, ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ng matanda na tila isang huling paalam sa kanyang nakaraang puno ng kasalanan. Inayos ni Elena ang una ni Doña Carmen sa huling pagkakataon, isang pagpapakita ng kagandahang asal na kailanman ay hindi matatawaran ng pera. "Get well soon po, Doña Carmen. Sana ay mahanap nyo ang inyong kapayapaan sa gitna ng katahimikang ito." Huling wika ni Elena bago tuluyang lumabas ng ward. Nang makalabas sila sa gusali ng ospital, sinalubong sila ng isang maaliwalas na sikat ng araw. Ang bawat hininga ni Elena ay tila mas magaan, ang bigat na daladala niya sa loob ng maraming taon ay tila tuluyan ng natunaw sa init ng umaga. Huminto siya at hinarap si Gabriel. Ang mga mata nito ay nagniningning sa paghanga at pagmamahal. "You're free now, Elena.
truly free, wika ni Gabriel habang hinahawakan ang magkabilang kamay ni Elena. Inilapit niya ang kanyang muka at hinalikan ang noo ni Elena. Isang halik na hindi nagmamadali, isang halik na tila isang basbas ng bagong buhay. Salamat, Gabriel. Salamat sa pagtitiyaga sa akin hanggang sa makarating ako sa puntong ito. Sagot ni Elena habang sumasandal sa matatag na dibdib ng lalaki. Naramdaman niya ang regular na pintig ng puso ni Gabriel. Isang tunog na nagpapahiwatig na siya ay nasa isang ligtas na kanlungan na. Ang kalsada sa harap nila ay malawak at puno ng buhay. Isang landas na handa na niyang tahakin nang walang anumang takot o pagsisisi. Ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa loob ng sasakyan ni Gabriel habang binabaybay nila ang isang kalsadang napaliligiran ng mga luntiang puno at sariwang hangin. Sa likuran, mahimbing na natutulog si Leo. Ang kanyang maliit na kamay ay nakayakap sa isang bagong laruang ibinigay ni Gabriel. Tiningnan ni Elena ang labas ng bintana. Ang bawat tanawing nadadaanan nila ay tila isang pahina ng isang bagong aklat na sabik na niyang basahin. Wala na ang usok at ingay ng lungsod na nagpaalala sa kanya ng kanyang mga paghihirap. Dito, ang bawat hininga ay tila isang pangako ng kapayapaan. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang bahay na gawa sa puting bato at kahoy. Ang disenyo nito ay moderno ngunit may haplos ng tradisyonal na init. Isang bahay na tila kusanang bumubukas para yakapin ang sinumang papasok. Ang hardin ay puno ng mga makukulay na bulaklak at sa gitna nito ay may isang malaking puno ng mangga na nagbibigay ng malawak na anino sa damuhan. Nandito na tayo, Elena, mahinahong wika ni Gabriel habang pinapatay ang makina ng sasakyan. Bumaba siya at pinagbuksan ng pinto si Elena. Ang kanyang kamay ay handang umalalay sa bawat galaw ng babae. Pumasok sila sa loob ng bahay. Ang amoy ng bagong pinturang pader at sariwang kahoy ay sumalubong sa kanila. Ang bawat sulok ng bahay ay maliwanag. Salamat sa malalaking bintana na nagpapapasok sa sikat ng araw. Nang makarating sila sa likurang bahagi ng bahay, isang maliit na hardin ang bumungad sa kanila. Doon, sa isang espesyal na sulok, ay may nakatanim na mga puting rosas, sariwa, mabango, at tila nagniningning sa ilalim ng araw. Para sa iyo ito, Elena, at para sa ating maliit na anghel, bulong ni Gabriel habang nakatayo sa likuran ni Elena. Gusto kong sa tuwing titingin ka sa labas, maaalala mong hindi ka na kailanman mag-iisa sa pagdadalamhati. Ang harding ito ay magiging saksi sa paglaki ni Leo at sa ating pagbuo ng mga bagong alaala. Naramdaman ni Elena ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang bawat luha na pumatak mula sa kanyang mga mata ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Dahan-dahan siyang humarap kay Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay lumapit sa dibdib ng lalaki. Nararamdaman ang matatag at tapat na pintig ng puso nito. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Elena na ang kanyang depensa ay tuluyan ng gumuho, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa pagtanggap sa isang pag-ibig na tunay na nagpapalaya. Isinandal ni Elena
ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ipinikit ang kanyang mga mata habang dinaramdam ang higpit ng yakap ng lalaki. Ang bawat paghinga ni Gabriel ay tila isang hudyat na ang lahat ng unos ay lumipas na. Salamat, Gabriel! Salamat sa pagbibigay sa akin ng isang tahanang hindi ko na kailangang katakutan. Hindi lang ito bahay, Elena. Ito ang ating kanlungan. Sagot ni Gabriel bago dahan-dahang inangat ang mukha ni Elena at hinalikan siya sa noo. Ang halik na iyon ay puno ng paggalang at pangako. Isang pangako na kailanman ay hindi siya hahayaang muling mabasa sa ulan ng kawalan ng katiyakan. Nagising si Leo at masayang tumakbo patungo sa kanila. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, tila isang masayang himig na nagbubukas sa bagong kabanata ng kanilang buhay. Binuhat ni Gabriel ang bata at isinakay sa kanyang balikat, habang ang kabilang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Elena. Sabay-sabay silang naglakad patungo sa balkonahe, pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong paligid. Habang nakatingin si Elena sa malayo, isang huling gunita ng kanyang nakaraan ang dumaan sa kanyang isipan. Ang imahe ng kanyang sarili na sugatan at nag-iisa sa kalsada. Ngunit ang gunitang iyon ay mabilis na naglaho, pinalitan ng imahe ng babaeng nakatayo ngayon. Isang babaeng matatag, minamahal, at may maliwanag na kinabukasan. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, isang huling katanungan ang pumasok sa kanyang isip. Sapat na ba ang kapayapaang ito para tuluyanan ng malunod ang mga bulong ng nakaraan sa bawat gabing darating? Lumipas ang 5 taon na tila isang banayad na agos ng ilog. Dahan-dahang tinatangay ang mga labi ng nakaraan patungo sa malalim na dagat ng paglimot. Ang umaga sa tahanan ni na Elena at Gabriel ay nagsisimula sa sikat ng araw na sumasayaw sa mga puting kurtina. At ang amoy ng bagong timplang kape na humahalo sa bango ng mga rosas sa hardin. Wala na ang bigat sa dibdib ni Elena. Wala na ang bawat gabi ng pagtangis. Sa halip, ang kanyang mukha ngayon ay puno ng ningning ng isang babaeng nahanap ang kanyang tunay na halaga. Si Elena ay isa na ngayong pinuno ng kagawaran ng pagsasalin sa isang prestihiyosong institusyon, isang posisyon na bunga ng kanyang pagsisikap at hindi matatawarang talino. "Mommy, look at baby Angel. She's so cute sa bagong dress niya." Masayang wika ni Leo, na ngayon ay isang matangkad at matalinong bata. Hawak ni Leo ang kamay ng kanyang kapatid, isang 2 taong gulang na batang babae na may mga matang tila nagniningning na mga hiyas. Ipinangalan nila ang bata sa yumaong kambal ni Leo, hindi para palitan ang nawala, kundi para magsilbing simbolo ng muling pagsilang ng kanilang kaligayahan. Lumapit si Gabriel at inakbayan si Elena habang pinagmamasdan ang kanilang mga anak na naglalaro sa damuhan. Ang bawat sentimetro ng kanilang hardin ay saksi sa kanilang pagmamahalan. Isang pag-ibig na hindi nangailangan ng magarbo at maingay na mga pangako, kundi napatunayan sa pamamagitan ng pananatili sa bawat oras ng pangangailangan. Ang paghawak ni Gabriel sa kamay ni Elena ay nananatiling mahigpit, isang pader ng proteksyon na kailanman ay hindi naging marahas.
You look beautiful today, Elena. Parang hindi lumilipas ang panahon sa'yo. Bulong ni Gabriel nang may haplos ng paghanga. Dahil iyon sa kapayapaang ibinigay mo sa akin, Gabriel. You gave me a reason to smile again. Sagot ni Elena habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Ang tunog ng pagaspas ng mga dahon at ang masayang tawanan ng mga bata ay tila isang perpektong orkestra ng buhay na kanilang binuo mula sa mga guho. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang madilim at maalikabok na sulok ng kalsada, isang lalaking may marumi at kupas na uniforme ng tagalinis ang huminto sa kanyang ginagawa. Si Ricardo. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, puno ng mga kalyo mula sa paghawak ng walis at basurahan sa loob ng mahabang oras. Ang kanyang muka ay matanda na sa kanyang edad, bakas ang bawat gabi ng pag-iisa at pagsisisi. Napatingin siya sa isang basurang tabloid na nakakalat sa semento. Sa unang pahina nito ay ang larawan ni Elena, ang bagong hinirang na Woman of the Year para sa kanyang mga kontribusyon sa serbisyo publiko. Nanginginig ang mga daliri ni Ricardo habang hinahawakan ang punit na papel. Pinagmasdan niya ang nagniningning na ngiti ni Elena, ang kanyang tindig na puno ng dignidad, at ang lalaking nakatayo sa likuran nito na may pagmamahal na hinding-hindi niya kayang pantayan. Isang matinding kirot ang gumapang sa kanyang dibdib, ngunit wala na siyang luhang mailabas. Ang kanyang ina, si Doña Carmen, ay namamalagi na sa isang pampublikong pasilidad para sa mga matatanda, tahimik at wala pa ring boses, namumuhay sa sarili nitong bilangguan ng mga alaala. Naiwan si Ricardo na may hawak na papel, isang basura sa gitna ng kalsada, habang ang sasakyang lulan ng kanyang dating buhay ay matagal na siyang nilampasan. Huminga ng malalim si Elena habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Sa kanyang isipan, nahanap na niya ang kasagutan sa lahat ng kanyang mga dusa. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa taong sumira sa iyo. Ang tunay na pagpapatawad ay ang pagbibigay sa sarili ng pagkakataong mabuhay nang wala ang laso ng galit. Ang kanyang puso ay wala ng puwang para kay Ricardo, hindi dahil sa puot, kundi dahil ang puwang na yon ay puno na ng pag-ibig ni Gabriel at ng kanyang mga anak. Ang bawat unos ay may katapusan, bulong ni Elena sa sarili. At sa bawat pagbagsak ng ulan, laging may kasunod na pagsibol ng bagong buhay. Isang banayad na hangin ang humaplos sa kanyang mukha, tila isang huling basbas mula sa langit. Ang kanyang paglalakbay mula sa putik patungo sa liwanag ay tapos na. At ang bawat hakbang niya mula ngayon ay puno na ng katiyakan, pag-asa, at wagas na kaligayahan.